At kaugnay nga po ng mga balitang yan, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng NDRRMC na si Major Ray Balido. Magandang hapon po sa inyo. Major Balido, si Kirby Cristobal po ito. Magandang hapon po at magandang umaga sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa. Okay, sir, ngayon po na maganda na po ang sitwasyon po ng ating panahon dito po sa karamihan po sa ating bansa. Kamusta na po ang update po dyan po ngayon sa NDRRMC? Po, sa ngayon po, ginagawa natin, nagkakandak po tayo ng mga damage assessment dun sa mga inaasahang pinsala na dinulot ni Tropical Storm Goryo dun sa mga lugar po na dinaanan niya. So sa ngayon, papaalis na nga si Tropical Storm Goryo pero yung kanyang epekto nararamdaman pa rin sa Western Seaboard, dyan sa mga baybaying dagat na ng Zambales, Pangasinan, La Union. So, ayun po. Opo. Major, sa pinakahuling tala po ng NDRRMC, ano po yung ng affected individuals at families po sa pananalasa po nitong si Bagyong Goryo? Meron po tayong naitalang 718 families or equivalent to 3,592 individuals sa mga evacuation centers dito sa Oriental Bicol Region and Bicol Region po. At may mga apetado dito sa Oriental Mindoro at Leyte, probinsya ng Leyte. Although yung mga evacuation centers na itala lamang po dito sa may Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Opo. Sir, sa mga balita po, sa mga lumabas pong balita, umabot po na halos ng 10,000 katao. Ito pong na-stranded sa mga pantalan po sa ating bansa. Sir, ano po yung, gaano po katagal yung operasyon bago po ito bumalik ulit sa normal? Nag-resume na po yung operasyon nitong mga ports na nagsara, itong mga pantalan na nagsara. Tama po kayo, may mga umabot nga po ng kulang-kulang or higit kulang 10,000 yung mga na-stranded. Pero as of kahapon po, may mga nag-resume ng operation, unti-unting bumaba. Hanggang kanina umaga, tuluyan na pong walang naiulat na stranded persons at yun nga, nagpatuloy na po yung paglayag ng mga vessels na tatawid sa mga probinsya. Opo, Major, isa po sa mga nais malaban po ng ating mga kababayan kung ano nga po ba yung naging aksyon ng pamahalaan po sa malaking kontribusyon sa pagtamo naman ng zero casualty. Opo, may kanya-kanya po tayong responsibilidad sa paghahanda dito sa pagdating ni Tropical Storm Goryo. Lalong-lalo na po yung pag-asa na maaga pong napagbigay ng advisory. Kaya po, naabisuhan din po naman natin ang ating mga region at ating mga probinsya na tatangahan ng Bagyong Goryo. So, yun po, kapag handa tayo at naiwasan po natin na magkaroon ng casualty. Opo. So, ngayon po nasa gathering status pa lamang po tayo nung mga naapektuhan po nitong bagyo. Ano nga po ba yung pagtugon naman natin sa mga pangangailangan po ng mga naapektuhan? Una-una po dyan yung pagbigay sa kanila nung kanilang pangunahing pangangailangan tulad po ng pagkain, tubig, kagamitang pantulog dyan po sa mga evacuation centers. Yun po yung pinagtutunan ng pansin at kasama na rin po yung Department of Health, DSWD para po kung kailangan sila sa pangkalusugan, matugunan din po kagad. At syempre po, ang estado po ngayon ng NDRRMC, balik na po ba sa normal? Ano na po ang alert status ngayon, sir? Po, balik na po tayo sa normal alert, naka-white alert na po tayo, balik na po sa pag-monitor naman sa ibang mga kaganapan. Opo, sir, bilang panghuli na lang po, sir, ano niyo pong panawagan po at paalala po ulit sa ating mga kababayan? Opo, si Bagyong Tropical Storm Goryo papalabas na ng bansa o nakalabas na ng bansa pero meron pa rin pong dinudulot na epekto, lalong-lalo na po dyan sa may Western Seaboard, dyan sa may Pangasinan, Zambales, La Union. Pinapayuhan po natin, pinaalalahanan ng ating mga kababayang mangingisda na huwag munang lumayag para makaiwas po tayo ng sakuna. Alright, maraming salamat po. Si Major Ray Balido po ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang araw sa inyo, sir.